internationally acclaimed visual artist, Mr. Nasser Lubay. One of his watercolor masterpieces bagged second honors in the prestigious Celeste Prize for Contemporary Arts in Berlin, Germany. His Save the Green entry was also shortlisted in the World Eco Bag Design Exhibition in Kuala Lumpur, Malaysia. Alright, so ladies and gentlemen, we have with us Mr. Nicolo Cosme and Mr. Nasser Lubay to present Climate Change Commission's mascot, Kokoy the Frog. Kamusta kayong lahat? Ako po si Kuya Nicolo. Charot. Kuya daw, di ba? Si Nasser po, sa aking tabi. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay Secretary Lucille Sering. At salamat sa imbitasyon. At sa nakikita niyong mga print sa aming t-shirt ay si Kokoy. Ayan. At siya po yung aming nil-launch today. So, nung nilapitan ako ni Secretary, sabi niya, kailangan natin ng mascot or isang image that will embody yung endangered species ng mundo. ng mundo. Diba? Medyo mahirap, medyo challenging to. So, I actually worked hand in hand with the Climate Change Commission para ma-identify si Kokoy. Actually, yung unang pangalan ni Kokoy ay Percy. Kasi Percy, the first to go. Kung di niyo po naalam, yung mga palaka po na yan, na ating mga kaibigan, ay ang unang mawawala at unang maapektuhan sa climate change. Alam mo ba yun, Nasser? O today mo lang nalaman. Sabi mo sa akin nung... Yes, sabi ko na sa'yo sa briefing, di ba? So, ginawa po namin, we had 30 frogs lined up. So these are frogs found in the Philippines. So meron pong endemic frogs. So endemic, ibig sabihin ay uniquely found in the Philippines. Tapos yung iba, hindi po endemic, ibig sabihin, siguro, bigla na lang napadpad sa Philippines. Ewan ko, mga turistang frogs, gano'n. Mga echoserang frogs, gano'n. So out of the 30 frogs, para tong beauty pageant, ginawa naming top 10, ganyan. So from top 10, naging top 5. So ang aming criteria for the frog was charismatic, ibig sabihin cute. Diba? Lovable, ganon. Second was, kailangan endangered yung frog. And the third was endemic, ibig sabihin, like what I said, uniquely found in the Philippines. So Nasser is here. So I've been working with Nasser for almost 5 years, I think. And graphic nun. Oo, magaling kasi si Nasser. So nung nananalo na siya, sabi ko, baka hindi na kita maabot, Nasser? So mabuti naman at pinagbigyan tayo ni Nasser dito sa paggawa kay Kokoy. So explain mo nga, Kokoy, Nasser. Nalito daw ako, di ba? Kasi naka-green talaga siya, di ba? Mukha kang palaka. Okay lang. Tumalon ka nga, dali. Actually, inspired yan sa akin. Yun. Explain mo paano mo ginawa si Kokoy. Ayun, Actually, nakailang revisions tayo. it started with yung mga... binigay niya sa akin lahat ng idea niya ni Nicolo tungkol kay Frog. And then, i-interpret ko siya in my own way. So, ang dami kong ginawang iba-ibang versions. Pero... Siya yung nagkaayos. Ang daming ulo kong ginawang... Siya yung nag-gogi. Oo, siya yung nanalo doon. Tapos... Just explain mo, ano yung itsura nung environment? Kasi magkaiba po itong nasa t-shirt namin dun sa... naka-project ngayon sa wall. Yung environment ni Kokoy, ano yun eh. Parang... Kasi di ba may ano siya, he lives in an environment na sobrang nature, ganyan. Tapos, mahilig siya sa nature din. He loves bonsai. Sobrang nature. Ganyan. Tapos, yung mga visual sa likod, parang like yung rainbow, parang nag-ano siya na, parang, parang kulang na yung color ng rainbow, iba na yung itsura niya. Tapos yung araw, parang nag-iba na.
So, ibig sabihin parang nagkakaroon na ng deterioration. Nagbabago na yung environment na hindi maganda. So, parang si Kokoy ngayon, Ayun. he's asking for For help. saving, Yun. saving him. So, sinong gusto magkaroon ng t-shirt na Kokoy? Sino? Wala akong marinig. Ano ba yun? Kumain ba kayo? Ganon. Meron akong questions ngayon. Pag nasagot nyo, magkakaroon kayo, punta kayo sa harap. Of course, paano sasagutin? Punta kayo sa harap, sagutin nyo yung tanong, tapos mananalo kayo ng t-shirt. Ilan yung pwede natin pamigyan na shirt? Hindi nila alam. 5. Sige, yung first question natin, noong dekada 90, merong isang pelikula, ang pangalan, Kokak. Sino ang gumanap ng Kokak? Punta dito sa harap! Bilis! Wala! Punta sa harap! Hindi ko alam. Sino? Yan. Sino? Rachel Lubanco. Si Rachel Lubanco. Parang, di ba ikaw si Rachel Lubanco? Mahusay. Ano pong pangalan nila? Claudine. Claudine. At taga saan ka po, Claudine? San Pablo City. Dapat, Claudine, ilan taong ka na? 32. Para nahiya ka. Dapat, Claudine, 32, San Pablo City. Claudine, 32, San Pablo City. Diba? Palapakan natin si Claudine. Sige, you can claim your shirt dito sa may harap. Okay, yung susunod natin. Hanap naman tayo ng lalaki. Next. Ngayon, sinong pinakamatapang na lalaking pwedeng pumunta sa harap at ibigay ang kanilang pinakamalakas na kokak? Punta Ayun dito na. sa harap! Takbo! Uy, May naunahan nauna ka tuloy. Hindi. Ganito. Relax lang, relax. Okay. Ganito, ha? So, nasir dyan ka kay Beige. Beige ba talaga? Contest. Napakaganda namang pangalan nito, Contest ito. Beige. At si JC ang nasa aking kanan. Okay. So ngayon, taga saan ka, JC? Marikina City. Representing St. Michael's College of Laguna, Binyan! Di ba? Lapit sa energy. Kababayan ni Ara Arida, taga Laguna. Ngayon, mauna si Beige, kasi siya yung nauna dito. Pinakamalakas na kokak. 1, 2, 3. Kokak! Yun na ba yung pinakamalakas mo? Meron pa. Practice Mga na. nakatago po yun. Ayun. Okay. Si JC naman. Relax lang. Guys, relax. Gutom pa kayo? Ha? Okay. JC, ready ka na ba? Okay. 1, 2, and 3. Kokak! Nakakalokang kokak naman yun. Diba? Galit na galit. Sayang daw ang t-shirt. Sorry, I will have to give it to JC. Unang best pa lang kasi binigay na niya eh. Sa susunod Sige, na dahil lang. mabaya tayo, bigyan na rin si Beige. Silang dalawa. Maraming salamat. Congratulations. Okay. Next one. Kung sino ang makapagbibigay, babae daw, babae. Parang wala akong gala, di ba? Babae daw. Nabanggit ko ba kung ano yung scientific name ni Kokoy? Meron ba Hindi sila pa. nito? Hindi Wala, pa. no? May ganito ba kayo? So kung meron kayo niyan, dapat alam nyo kung ano yung pangalan. Yung scientific name ni Kokoy. Takbo dito, babae. Unahan pa. Pag nagkamali sa pronunciation, ligwak. Teka lang. Sino nauna? Una siya. Okay. Anong pangalan? Reyna May. Ganda ng pangalan. Reyna May. Dapat may May din pangalan ko. Nicolo May. Ganda, di ba? Taga saan ka? San Pablo. San Pablo City, Laguna. So, ano ang scientific name ng pangalan ni Kokoy? Sangirana Igorota. Sangirana Igorota. Okay, hold mo muna yan, ha? Tapos, anong pangalan?
may microphone. Eliza Jane po. Eliza Jane. Kita mo pa nila, di ba? Eliza Jane and ano? Reyna May. Ganda, parang... Anyway, naingit lang ako. Kasi So, ano yung sagot mo? Sanggirana Igorota po. At galing po si Kokoy from Cordilleras Mountain Forest. Nakakaloka, kompleto. Kompleto. Actually, sobra ka eh. Kasi yung tanong lang namin yung scientific name. Paano yun? Wow! Ano yan? Kaloka kayo ah. Sige na, nanalo kayo. Go! T-shirt. Congratulations. Congratulations. Okay. Palakpakan po natin lahat na nag-participate. At maraming salamat po sa inyong lahat. Supportahan niyo po Supportahan si niyo Kokoy. po si Kokoy. Naniniwala Para, po kami na pag nag-work tayo together into saving Kokoy, the frog, who's actually first to go, we're actually saving humanity also. So, find out more about Kokoy sa ating website, which is www.climate.com.ph. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po ang Pilipinas. Thank you rin po. Thank you, Nicolo and Nasser. So that is Kokoy the Frog. Mas kikilalanin pa natin si Kokoy the Frog. So kailangan namin kayong lahat na tumayo. Okay? Kahit Everybody? siesta hour na, Ah, kailangan magising pa rin tayo. Dahil officially, Inat muna. meron ng mascot ang Climate Change Commission. Na si Kokoy. At si Kokoy ay medyo active, di ba? Kilalanin natin si Kokoy. Okay. Kapag may narinig kayong salitang talon, tumalon, talon, lumukso o lukso, tatalon tayo ng 3 beses. Okay? Tatalon ng 3 beses kapag narinig natin ang mga salitang yan. Next. Ilog, tubig, ikaway ang kamay mula kanan pakaliwa. Pag nakarinig po tayo ng salitang ilog o tubig, ikakaway natin ang ating mga kamay mula kanan pakaliwa. Okay, next. Pag narinig naman natin ang salitang insekto o lamok, ang gagawin natin ay tunog na Okay. mukhang Gets mo ba? mahirap to ah. Yan. At kapag narinig natin ang salitang kokoy, tayo ay papalakpak ng 3 beses. beses. Kokoy! Ang dami. Kaya po natin inaaral yan ngayon kasi meron pong magkukwento sa ating mga maliliit na bata ngayon para mas makilala po natin si Kokoy. And of course, kapag narinig natin ang salitang chichay, Sisigaw ng yep na 3 beses. chichay! Yep, 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 yep. yep! Okay. Memorize mo ba lahat? Sige, last run through. O, isa pa daw. Kapag narinig ang salitang talon, tumatalon, tumatalon, lumukso, lukso, tatalon tayo ng 3 beses. Okay. Sample, talon. Wala namang bilang yun. Ah. Okay, next. Ilog, tubig. Ilog, tubig. Okay. Insekto, lamok. At chichay. Kokoy. Ayun, gets na lang galing ito na. nga. Ay, trick pala yun. And of course, pag narinig natin ang salitang kokoy, pag narinig natin ang salitang chichay, yep, yep, yep. Okay. Okay, so nasa na yung mga Ready na ba ang storytellers ating natin? mga artista? Lights, camera, action. Saan sila?
malayong bundok ng Cordillera, nakatira ang isang masayahin at mapaglarong palaka. Siya si Kokoy. Mahilig siyang maglaro sa gubat, mahilig siyang tumalon-talon. Kumanta-kanta habang lumulukso-lukso. Sa ibabaw ng mga natumbang puno at mga sanga, kapag siya ay nagsawa na, lalangoy naman siya sa kalapit na ilog. Mahilig siyang sumisid at damin ang lamig ng tubig. Sa manipis at luntian niyang balat. Tuwing umaga, nilibot ni Kokoy ang gubat upang maganap ng paborito niyang pagkain. Ang napakasarap, napakalinamnam at napakalutong na insekto. Nagdadala ng dengue, ang lamok. Madalas sila magpaliksan ng kaibigan niyang si Chichay. Kung sino ang mas madaming nakain na insekto. Mas madalas manalo si Kokoy dahil sa kanyang gilas at malakidlat na talon. Walang laban kahit ang pinakatusong lamok. Ngunit ang araw na yun ay kakaiba sa lahat. Magandang umaga, Chichay. Magandang umaga, Kokoy. Handa ka na bang malaman kung sino sa atin ang mas maraming? Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Isang dosenang lamok ang nakain ni Chichay. Bago na kumain si Kokoy. Lamok. Ang paborito tanghalian at hapunan ng mga batang palakang ito. Dahil sa kanilang sa pagkain ng mga insekto, tulungan nilang kalat na karamdaman habang pinapanatili ang balanse ng kalikasan sa paligsahan sa bilang na 25 ay at 20 naman para kay Kokoy. Busog na busog ako, Chichay. Ako rin, Kokoy. Ang sarap sana umiga sa bato at matulog ng busog. Pero masyadong mainit. Kung magtagal tayo, baka tayo naman ang madaing. Mabuti siguro ay lumangoy tayo sa ilog. Kokoy. Unang makarating sa pangpang ang panalo. Pinanganak si Kokoy sa perting ito ng gubat. Sa lahat ng buteteng nakatira mula sa ikatlong makinis na bato hanggang sa ikapitong bilog na bato ng pangpang. Siya ang pinakamabilis lumangoy. Si Kokoy lang din ang matapang na naglalakas loob na pumunta sa bahagi ng ilog kung saan malakas ang agos. Chichay. Napapansin mo ba, hindi lang mga bato ang umiinit, pati ang tubig. Mainit na rin minsan pa may araw nagtatampo ang tubig ng ilog. Unting-unting nabawasan hanggang tuloy ang nawawala. Oo, Kokoy. Napapansin ko nga. Napapansin ko rin mas malakas na kung umulan ngayon. Dati, tag-ulan ang pinakapaborito kong panahon. Masarap sabayan ang sayaw at kanta ng ulan. Pero ngayon dahil na rin sa lakas ng buhos ng ulan, bumibilis